Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, sandali lang. Mag-iwan ka naman ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang malaman kung sino-sino ang mga kasabay nating nakikinig at nakikibahagi sa bawat kwentong may kirot, pangarap at pagbangon. Ngayon, simulan na natin ang isang kwentong hindi lang tungkol sa pagtatapos, kundi tungkol sa isang anak na buong buhay na naghintay na minsan man lang siya naman ang piliin. Sa isang lumong bahay na may kupas ng pintura sa bayan ng San Isidro, lumaki si Serenia Valley Cruz na maagang natutong intindihin ng salitang sacrifice kahit wala pang nagsasabi sa kanya kung bakit siya palaging kailangang umintindi. Sa labas, mukhang maayos ang kanilang pamilya. May ama siyang si Orlan Cruz, isang dating sales agent na madalas magsalita ng may kumpiyansa kahit madalas namang kapos sa gawa. May ina siyang si Marites Cruz na laging maayos manamit at mahilig magpakitang mabuting ina sa harap ng ibang tao. At may bunso siyang kapatid na si Luciel Andres Cruz, ang batang tila isinilang na may ilaw na nakatutok sa kanya. Serenia, ikaw muna maghugas ng pinggan ha? Pagod si Luciel galing training. Wika ng kanilang ina isang gabi habang papasok sa kwarto ng kapatid niyang may bitbit pang hiwang mansanas. 14 na taong gulang pa lang noon si Serenia. Kagagaling lang din sa paaralan kung saan siya ang nanguna sa buong batch. Hawak pa niya ang certificate nang iabot niya sa ina. Ma, first honor po ako. Sumulyap si Marites, ngumiti ng bahagya pero hindi hinawakan ng papel. Mabuti, ilagay mo na lang dyan sa ibabaw ng ref. Huwag mong kalimutang pakainin si Lola mamaya. At gaya ng dati, ang simpleng mabuti na iyon ang tanging gantimpala niya sa isang buong taong pagpupuyat. Ibang-iba kay Luciel na kahit pangatlo lang sa class ranking o simpleng makashoot ng game-winning basket sa intramurals ay pinaghahandaan ng spaghetti, litrato at yabang ng mga magulang sa Facebook. Si Luciel ang batang laging maraming potensyal. Habang si Serenia, ang batang hindi naman kailangang bantayan, responsable na kasi. Pero may isang tao sa bahay na hindi kailanman tumingin kay Serenia bilang anino lang ng kapatid niya. Ang kanyang lolang si Almira Valle, na mahina ng mahina na ang tuhod pero matalas pa rin ang pakiramdam sa sakit ng apo. Anak, sabi ni Lola Almira minsang nadatnan niyang nag-aaral si Serenia sa ilalim ng mahinang ilaw ng lampara dahil pinatay na naman ng ama ang pangunahing bumbilya para raw makatipid. Huwag mong iisipin na porke tahimik ka, hindi ka na mahalaga. Ang mga punong mabunga, madalas talaga, tahimik lang. Napangiti si Serenia kahit may pagod ang mga mata. Lola, parang ikaw lang ang naniniwala sa akin dito. Hindi. Sagot ng matanda habang marahang hinihimas ang buhok niya. Ako lang ang malakas ang loob sabihin. Sa high school, si Serenia ang tipo ng estudyanteng hindi kailangang sigawan ng guro para magsikap. Siya ang nauunang pumasok sa classroom at huling umuuwi. Hindi dahil gusto niyang magpabibo, kundi dahil alam niyang iyon lang ang paraan para makaalis balang araw sa pakiramdam ng pagiging pangalawa. Nakabuo siya ng maliit ngunit tapat na samahan kina Isel Morano, Tavish Rentoy at Mireza Poblador, mga kaklaseng hindi yaman pero marunong makakita ng tunay na sipag. Seren, sasama ka ba sa birthday ni Isel? Tanong ni Tavish minsang uwian. Hindi agad nakasagot si Serenia. Pass muna ako, kailangan kong umuwi, may lagnat si Lola. Mireza frowned. Ikaw laging nag-aalaga. Oo, mahinang sabi niya. Busy sina mama at papa kay Luciel, may out of town daw sa tournament. Hindi na umimik ang dalawa. Kahit paman ay naiintindihan na nila ang hitsura ng isang pamilya na hindi pantay ang pagtingin sa mga anak. Lumipas ang mga taon at lalo pang luminaw ang pagkakaiba ng pagtrato sa magkapatid. Ng college application season, walang tigil ang suporta kina Luciel at sa kung ano-anong balak nitong kurso. Mass communication, business, digital marketing, paiba-iba bawat linggo. Binilhan pa siya ni Orlan ng bagong laptop para ganado. Samantalang si Serenia, na noon pa man ay iisa ang pangarap, ang maging doktor, ay kinailangan pang maghanap ng scholarship forms sa computer shop at manghiram ng pamasahe kay Isel para makapunta sa entrance exams. Isang gabi,
Matapos siyang tanggapin sa isang kilalang unibersidad para sa pre-med at bigyan ng partial scholarship, umuwi siyang may halong tuwa at kaba. Maingat niyang inilapag ang sulat sa mesa. Pa, Ma, nakapasok po ako. May scholarship din po. Kailangan ko na lang po ng konting dagdag sa miscellaneous at libro. Tahimik si Orlan habang nanonood ng balita. Si Marites naman ay abala sa pagpili ng polo ni Luciel para sa graduation pictorial nito sa senior high. Magkano ba? Tanong ni Orlan nang hindi man lang tumingin. Sinabi ni Sirenia ang halaga. Napabuntong hininga ang ama. Anak, hindi biro ang medisina. Baka masyado mong pinahihirapan ang sarili mo. Pwede ka namang mag-nursing o magturo. Yung mas praktikal. Pero iyon po talaga ang gusto ko. Sagot niya, nanginginig ang boses. Kaya ko po, kailangan ko lang ng konting tulong. Bumaling si Marites at nagsalita na tila may hatol. Si Lucieri nga, kailangan din naming tulungan. May enrollment din siya. At saka may pangangailangan pa sa org nila. Hindi naman pwedeng hati-hatiin lang basta ang pera. Gusto sanang sabihin ni Sirenia na buong buhay niya nang hinati ang sarili niya, na baka pwedeng minsan hindi siya ang mag-adjust. Pero pinili niyang manahimik dahil iyon ang natutunan niyang paraan para manatiling buo. Kaya nagsimula ang mas mabigat na kabanata ng kanyang buhay. Nag-aral siya sa umaga at nag-tutor sa gabi. Tuwing weekend, tumutulong siya sa maliit na butika ng kaibigan ni Lola Almira na si Aling Sabel Torquato kapalit ng kaunting allowance at libreng gamot para sa matanda. Kapag exam week, natutulog siya ng 2 oras lang. Madalas, tubig at pandesal lang ang laman ng tiyan niya hanggang hapon. Nang makapasok siya sa medisina pagkaraan ng pre-med, halos walang naniwala na matutuloy pa niya iyon. Pati ilang kamag-anak na sina Tito Bernal, Auntie Rosvinda at Cousin Jorel ay nagbiro pa sa isang handaan. Doktora raw si Sirenia? Aba, baka bago siya makagraduate may apo na kami kay Luciel. Tawanan ni Rosvinda habang sumusubo ng lumpia. Tahimik lang si Sirenia, ngunit nakita ni Lola Almira ang pamumula ng mga mata niya. Makinig kayo sa akin, putol ng matanda sabay tuktok ng tungkod sa sahig. Kung wala kayong magandang sasabihin, isubo nyo na lang sa pagkain nyo. Natahimik ang mesa, at sa unang pagkakataon sa gabing iyon, umangat ang baba ni Sirenia. Sa medical school, mas dumilim at mas luminaw ang mundo niya ng sabay. Doon niya nakilala si Nadrina Sarmiento, isang matapang at palangating kaklase mula sa Bicol, si Pio Vergara, tahimik ngunit maaasahang study partner, si Nimuel Tadeo na mahilig magpatawa tuwing exam week, at si Kesa Liorin na laging may dalang crackers para sa sinumang hindi pa kumakain. Sila ang naging maliit niyang pamilya sa loob ng paaralan. "Siren, kumain ka muna," sabi ni Kesa isang madaling araw sa library nang napansing nanginginig ang kamay niya sa pagbabasa. "Hindi na, sayang oras." "Masayang kung hihimatayin ka dito," sabat ni Drina. "At ayoko ng ganong eksena, Mars. Baka ako pa mag-CPR sa'yo." Napatawa si Sirenia sa unang pagkakataon sa buong linggong iyon. Subalit sa likod ng mga tawanan, bit-bit pa rin niya ang bigat ng bahay. Kapag umuuwi siya, inaabutan niya si Lola Almira na mag-isa sa sala, habang ang mga magulang niya ay nasa labas kasama si Luciel, kung minsan sa mall, kung minsan sa dinner, kung minsan sa mga out of town na hindi man lang nila pinapaalam ng maaga. May isang gabi na dumating si Sirenia na pagod mula sa duty at nadatnan niyang walang pagkain sa mesa. Nakaupo si Lola Almira, umiinom lang ng mainit na tubig. "Lola, bakit wala pa kayong hapunan?" "Umalis sila, may celebration daw si Luciel. Hindi na yata naka-order." Tahimik na pumasok si Sirenia sa kusina. May isang pirasong itlog, kalahating sibuyas at malamig na kanin. Iyon ang niluto niya para sa kanilang dalawa. Habang naghahati sila sa simpleng pagkain, tanong ng Lola, "Anak, napapagod ka na ba?" Huminga si Sirenia ng malalim. "Oo, Lola. Pero mas nakakapagod yatang umasang mapapansin din nila ako balang araw." Umabot ang matanda at hinawakan ng kamay niya.
Baka hindi nila kayang ibigay ang kailangan mo, pero hindi ibig sabihin nun, wala kang halaga. Minsan, ang pinakamalungkot tanggapin ay hindi lahat ng magulang marunong magmahal ng pantay. Hindi nakasagot si Serenia. Tahimik siyang lumuha, hindi dahil bago ang sakit, kundi dahil iyon ang unang gabing may nagsabi sa kanya ng totoo. Sa mga sumunod na taon, naging mas matatag siya. Hindi mas masaya, pero mas matatag. Natuto siyang huwag ng umasa sa papuri. Natuto siyang ipunin ng bawat baryang kinikita. Natuto siyang gumawa ng reviewers at ibenta sa mga lower year students. Natuto siyang manghiram ng white uniform at tahiin iyon sa gabi para magmukhang bago kinabukasan. At higit sa lahat, natuto siyang alalahanin kung bakit siya nagsimula. Isang mahalagang dahilan nito si Mang Eloy Bansuelo, ang matandang kapitbahay nilang biglang na-stroke isang umaga habang nagkakarpintero sa bakuran. Habang nagsisigawan ng mga tao at walang makapagdesisyon, si Serenia ang kumilos. Siya ang tumawag ng tricycle. Siya ang naglagay ng tuwalya sa leeg ng matanda. Siya ang sumama sa health center kahit may exam siya kinahapunan. Pagkaraan ng ilang linggo, nakabawi si Mang Eloy at minsang kinausap siya sa tapat ng bahay. "Iha," nanginginig nitong sabi, "kung hindi dahil sa'yo, baka wala na ako. Hindi pa kita doktora noon, pero doktor na ang puso mo." Sa gabing iyon, matagal na nakatitig si Serenia sa kisamin ng kanyang maliit na kwarto. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may init siyang naramdaman sa dibdib. Hindi mula sa pamilya niyang kinagisnan, kundi mula sa simpleng katotohanang may kabuluhan ang lahat ng pagtitiis niya. At habang papalapit ang huling taon niya sa medisina, mas lalo niyang pinanghawakan ng pangakong iyon sa sarili. Magtatapos siya, hindi para patunayan sa mga magulang niyang mali sila, hindi para mainggit ang mga kamag-anak, kundi para sa batang si Serenia na maraming gabing piniling manahimik kesa magreklamo. Para kay Lola Almira, para sa mga pasyenteng tulad ni Mang Eloy, para sa buhay na gusto niyang buuin gamit ang sarili niyang mga kamay. Hindi pa niya alam noon na darating ang araw na haharap siya sa pinakamalaking sakit na kayang ibigay ng mga taong dapat unang pumalakpak sa kanya. Pero sa puntong ito ng kanyang buhay, isa pa lang ang malinaw. Kahit palagi siyang pangalawa sa loob ng kanilang tahanan, unti-unti nang hinuhubog ng panahon ang isang Serenia na balang araw hindi na papayag na manatiling nakapangalawa habang buhay. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, saglit lang. Ikaw na nakikinig ngayon, mag-iwan ka naman ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito napakinggan. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang lugar at oras, may mga pusong sabay-sabay na kumakapit sa mga kwentong tulad nito. Mga kwentong masakit, pero totoo sa damdamin. Ngayon, ituloy na natin ang kwento ni Serenia. Sa yugto ng buhay niyang akala niya ay magiging simula ng pagkilala, pero naging araw pala ng pinakamatinding pagdudurog sa puso niya. Pagkatapos ng mahabang mga taon ng pagtitimpi, pagsusumikap at tahimik na pakikipaglaban sa buhay, dumating na rin sa wakas ang huling semestre ni Serenia Valley Cruz sa medisina. Hindi naging madali ang huling bahagi ng paglalakbay niya. Sa ospital, mas mabibigat na ang duty. Sa bahay, mas mahirap na ring huminga dahil habang palapit ng palapit ang graduation, parang lalo namang lumalayo ang loob ng pamilya niya sa kanya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa maliit na lamesa sa tabi ng bintana at inaayos ang listahan ng mga kailangan para sa graduation, tahimik siyang pinagmamasdan ni Lola Almira mula sa tumba-tumba. "Anong sinusulat mo, anak?" tanong ng matanda. "Schedule po ng graduation, Lola, at saka listahan ng mga dapat kong bayaran. Toga fee, studio picture, reservation sa upuan at..." Napahinto siya at tumingin sa papel. "Pati po ang susuotin ni na Mama at Papa." Tumaas ang kilay ni Lola Almira. "Ikaw pa ang bibili?" Mahina siyang numiti. "Ayoko po kasing magkaroon sila ng dahilan para wala na silang masabi na kulang ang preparation." May lungkot sa titig ng matanda pero hindi na ito nagsalita. Kilala niya ang apo. Sa kabila ng lahat, umaasa pa rin itong baka sa araw ng pagtatapos niya, magbago ang ihip ng hangin. Baka minsan man lang, tumingin sa kanya ang kanyang mga magulang hindi bilang anak na laging may kayang tiisin,
kundi bilang batang matagal ding naghintay ng pagmamahal. Sa ospital, mas napansin ng mga kaibigan niya ang kakaibang sigla at kaba sa kilos niya. Habang nasa cafeteria silang 5, sina Drina Sarmiento, Pio Vergara, Nimuel Tadeo at Kesa Leorin, bigla siyang inilabas ang 4 na maliliit na sobre mula sa bag. "Ano yan?" tanong ni Nimuel habang ngumunguya ng siopaw. "Invitation," sagot ni Serenia. "Isa para kay Lola, isa sa inyo, at meron din para kina Mama at Papa." Tinanggap iyon ni Drina at agad na napangiti. "Uy, finally! Aba, doktora na ang bestie namin." Ngunit si Pio, na laging mapagmasid, ay hindi ngumiti agad. "Nakausap mo na ba sila?" Tumanggo si Serenia. "Oo, sabi ni Mama, isasabit niya raw sa ref para hindi nila makalimutan." Nagkatinginan sina Drina at Kesa. Ramdam nilang marami pa ring puwang para sa pangamba, pero walang gustong pumatay sa pag-asa ni Serenia. Lumipas ang 1 linggo. Habang abala si Serenia sa pag-aasikaso ng clearance at final endorsement sa ospital, mas naging madalas ang pag-uusap ng mga magulang niya tungkol sa biyahe. Minsan, narinig pa niyang tumatawa si Marites habang kausap sa telepono ang isang pinsan. "Oo, sa Coron nga kami. Minsan lang to, at saka graduate na rin naman si Serenia kahit andun kami o wala." Parang may malamig na bakal na sumundot sa dibdib niya. Ngunit pinili pa rin niyang kausapin sila ng maayos. Kinagabihan, inilapag niya sa hapag ang printed graduation schedule, seating assignment at resibo ng binayad niyang reservation. "Ma, Pa, confirmed na po ang date. Ito na po talaga. Naka-reserve na rin po yung seats nyo. Sa tapat po halos ng stage." Napatingin si Orlan sa mga papel. "Magkano na naman to?" "Ako na po ang nagbayad." "Bakit ka nagbayad agad nang hindi mo na kami tinatanong?" Singit ni Marites. Napakurap si Serenia. "Para wala ng problema. Para makapunta na lang po kayo." Sumandal si Luciel sa upuan. Tila nainis pa. "Ate, wag mo naman kaming i-pressure. Ang tagal naming planado tong trip." Napabaling si Serenia sa kapatid. "Trip lang yan, Luciel. Graduation ko to." "Anong gusto mong gawin namin? I-cancel lahat dahil lang doon?" "Dahil lang doon?" Mahinang ulit ni Serenia na parang gusto niyang makasiguro sa narinig niya. Tahimik si Orlan ng ilang segundo bago nagsalita. "Anak, huwag ka namang emosyonal. Hindi naman sa ni mamaliit namin yung graduation mo, pero minsan ding makapagpahinga ang pamilya." "Pamilya?" Bulong ni Serenia. Hindi iyon narinig kunwari ni Marites. "Tsaka marami ka pang susunod na achievements. Doktor ka na halos. May intindihan mo rin kami." Napangiti si Serenia, pero hindi iyon ngiti ng saya. Iyon ang ngiti ng taong unti-unting nauubos. Sa mga sumunod na araw, pilit niyang ibinaon sa trabaho ang sakit. Sa charity ward, mas pinagbuti niya ang rounds. Mas inayos niya ang charting. Mas maaga siyang pumapasok at huling lumalabas. Ngulit hindi nalilinlang ang mga kaibigan niya. "Anong sabi nila?" tanong ni Drina isang hapon habang nasa locker area sila. Hindi agad sumagot si Serenia. Tinupi niya muna ang white coat bago umupo. Push pa rin ang trip. "Ano?" sabay-sabay na sabi ni Kesa at ni Muel. Napasambay si Pio sa pader, halatang pinipigilan ng galit. "Hindi sila seryoso." "Serious sila," mahinang sagot ni Serenia. "Sobrang serious." Umupo si Drina sa tabi niya. "Sir, okay ka lang ba?" Tahimik siya sandali bago tuluyang umamin. "Hindi ko alam kung ano ba talaga ang mas masakit, yung hindi sila pupunta o yung parang gusto pa nilang ako ang makonsensya dahil nasasaktan ako." Niyakap siya ni Kesa ng mahigpit. "Hindi mo kasalanan to." "Alam ko," sabi ni Serenia, "pero ang hirap pa ring tanggapin." Sa bahay, tila lalo namang naging masaya si Yosiel sa paghahanda. May mga bagong damit, bagong sunglasses, at kung ano-anong online order na dumarating araw-araw. Isang beses, nadatnang ni Serenia ang ina niya na pinaplansya ang floral dress na dadalhin nito sa bakasyon. "Ma," maingat niyang sabi, "pwede ko po bang malaman, final na po ba talaga?" Hindi tumingin si Marites. "Ano na naman ba, Serenia?" "Yung sa graduation ko po." Huminto sa pagpaplansya ang ina. "Anak, huwag mo na kaming pahirapan sa desisyon, nasabi na namin."
Pahirapan? Ulit niya, nanginginig na ang boses. Ma, isang araw lang to. Ilang taon ko pong pinaghirapan to. Sumingit si Orlan mula sa sala. At ilang taon ka rin naming sinuportahan. Napatayo si Sirenia. Sinuportahan? Kailan po? Nung ako ang naghanap ng scholarship? Nung nagtatutor ako habang nag-aaral? Nung ibinenta ko sarili kong reviewers para may pang-duty? Nung si Lola at ako lang ang magkasama sa bahay habang nasa labas kayo kasama si Luciel? Bastos ka na ha? Mariing nasabi ni Marites. Hindi po ako bastos, sagot ni Sirenia. Puno na ang mga mata. Pagod lang po akong magpanggap na okay lang ang lahat. Nagulat ang lahat sa bigat ng katahimikang sumunod. Si Luciel, na noon ay kanina lang nakikinig mula sa hagdan, ay bumaba at nagsalita. Ate, ang drama mo naman. Graduation lang, hindi kasal. Doon napatingin si Sirenia sa kanya ng diretsyo. Maraming taon siyang nagtimpi, maraming taon siyang umiwas sa komprontasyon, pero sa gabing iyon, may bahagi sa kanya na tuluyan ng napunit. Sa'yo siguro graduation lang, sabi niya, kasi hindi mo kailanman kinailangan ipaglaban ang lahat para makarating sa isang entablado. Hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin ng may dumating, kasi sanay kang laging hinihintay. Hindi nakasagot si Luciel. Sa unang pagkakataon, siya ang natahimik. Pagpasok ni Sirenia sa kwarto nila ni Lola Almira, tuluyan na siyang napaiyak. Hindi yung maingay at padabog, kundi yung luha ng taong ubos na ubos. Lamapit si Lola Almira at marahang hinaplos ang likod niya. Umiyak ka lang anak, huwag mong lunukin lahat. Lola, humihikbi niyang sabi, masama ba akong anak kung gusto kong minsan ako naman? Hindi, agad na sagot ng matanda, hindi ka masama, tao ka lang. Anak ka rin. Ilang araw bago ang graduation, may mga mensahe pang dumating mula sa ilang kamag-anak. Ang iba, gaya ni Tita Benilda, ay nagpahiwatig ng simpatya. Pasensya ka na, Hija. Kung ako lang ang masusunod, pupunta ako, kaso alam mo naman ang mama mo. Ngumiti si Sirenia kahit hindi naman ito makita. Okay lang po, tita. Sanay na po ako. Pero may ilan din hindi nakatulong, tulad ni Auntie Rosvinda na nag-chat pa. Intindihin mo na lang parents mo, hindi naman sa lahat ng oras umiikot ang mundo sa'yo. Binasa iyon ni Sirenia ng ilang segundo bago tuluyang i-archive ang mensahe. Wala na siyang lakas makipagtalo sa mga taong komportable namang hindi siya maintindihan. At dumating ang mismong araw bago ang graduation. Maagang-maaga pa lang abala na ang buong bahay, pero hindi para sa kanya. Ang maleta ni Marites ay bukas sa sopa. Si Orlan ay nakacheck ng itinerary. Si Luciel ay masaya pang nagse-selfie sa may pintuan. Nakatayo si Sirenia sa gilid ng sala, hawak ang cover ng toga niya. Alis na po kayo? Tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Oo, tugon ni Orlan, maaga ang flight. Hindi niya alam kung aasahan pa ba niyang magbabago sila sa huling minuto. Siguro may maliit pa ring parte sa kanya na umaasang may hahabol na, anak, joke lang, pupunta kami bukas. Pero wala. Lumapit si Marites at bahagyang hinawakan ang braso niya na para bang sapat na ang simpleng gesture para maibsan ang lahat. Congratulations in advance, anak. Picture-picture na lang tayo pagbalik. Doon tuluyang nanlamig ang dibdib ni Sirenia. Hindi siya sumagot, hindi rin siya umiyak. Tumabi lang siya at hinayaang dumaan ang 3 taong buong buhay niyang pilit hinahabol. Nang sumara ang pinto, tila mas lumaki ang bahay sa sobrang katahimikan. Taning si Lola Almira na hindi na talaga kayang bumiyahe kahit saan ang naiwan kasama niya. Maya-maya, dahan-dahang lumabas ang matanda mula sa kwarto. Suot ang pinakamaganda nitong damit, isang lumang bestidang kulay lavender na matagal na nitong iniingatan. Lola, bulong ni Sirenia. Bakit? Nakangiting sagot ng matanda. Akala mo ba pababayaan kitang mag-isa bukas? At doon, sa gitna ng bahay na punong-puno ng mga alaala ng pagkakait at pananahimik, muling naramdaman ni Sirenia na hindi pa rin siya ganap na nag-iisa. Kinagabihan, habang pinipilit niyang plansyahin ang suot niya para sa kinabukasan, pumasok ang mensahe ni Drina sa group chat nilang magkakaibigan. Drina, tomorrow, no matter what happens, tandaan mo ha, hindi nababawasan ang tagumpay mo dahil lang may mga taong hindi marunong pumalakpak. Pio, nasa harap kami, huwag kang lilingon sa bakanting upuan.
Kesa. At dala ko favorite mong tinapay pagkatapos. Nimuel. At kapag may umiyak, hindi ako yon, allergy lang. Napangiti si Sirenya sa gitna ng mabigat niyang dibdib. Tinabi niya ang cellphone, tumingin sa toga at huminga ng malalim. Bukas, haharap siya sa entabladong matagal niyang pinangarap. Ngulit sa halip na buong pamilya ang kasama, bakanting mga upuan ang sasalubong sa kanya. Hindi pa niya alam kung paanong kakayanin ang araw na iyon. Hindi pa niya alam na ang mismong sugat na iniiwan sa kanya ng mga magulang niya ang magiging dahilan para mabunyag sa harap ng libo-libong tao ang buong katotohanan ng kanyang buhay. Sa puntong iyon, iisa pa lamang ang malinaw kay Sirenya. Bukas, kailangan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa kahit nanginginig. Dahil kung may isang bagay man na hindi kailanman naituro sa kanya ng mga magulang niya, iyon ay kung paanong mahalin ang sarili sa kabila ng pagiging laging naiiwan. At baka, sa mismong araw ng pagtatapos niya, iyon din ang araw na tuluyan niyang matutunang hindi na ipagpilitan ang sarili sa mga pusong sanay na siyang bitawan. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, gusto ko munang anyayahan ka. Mag-iwan ka ng komento kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pusong sabay-sabay na nakikiramay, nasasaktan at umaasang may hustisyang darating sa tamang panahon. Ngayon, dumako tayo sa bahaging hindi inaasahan ni Sirenya, ang araw na akala niyang magiging tahimik lamang pagtitiis, pero naging sandali pala ng matinding pagbubunyag. Mabigat ang umaga ng graduation ni Sirenya Valle Cruz, pero pinilit niyang gawing maayos ang bawat galaw niya. Maaga siyang ginising kahit halos wala siyang tulog. Nang imulat niya ang mga mata niya, unang bumanggad sa kanya ang plantsadong toga na maingat niyang isinabit sa dingding ng kanilang maliit na kwarto. Sa isang iglap, bumalik sa kanya ang lahat. Ang mga puyat sa library, ang pag-iyak sa fire exit ng ospital, ang mga gabing hati sila ni Lola Almira sa isang pritong itlog at ang tunog ng pinto kagabi nang umalis ang mga magulang niya kasama si Luciel para sa bakasyon. Ngunit kahit masakit, tumayo siya. "Anak, gising ka na pala." Mahinang sabi ni Lola Almira mula sa gilid ng higaan. Nakaayos na rin ito, suot ang kanyang lumang bestidang lavender na matagal na nitong iniingatan para raw sa espesyal na araw. Kahit hirag sa paglalakad, pinilit nitong maging presentable para sa apo. Napangiti si Sirenya kahit naninikip ang lalamunan niya. "Opo, Lola. Kayo rin po, ang aga niyong nag-ayos." "Natural," sagot ng matanda. "Hindi araw-araw may doktor tayong ipagmamanaki." Doon muntik na namuo ang luha sa mga mata ni Sirenya, pero pinigil niya. Ayaw niyang simulan ng araw sa pag-iyak. Maingat niyang tinulungan si Lola Almira sa pag-inom ng gamot, sa kainihain ng simpleng almusal nilang pandesal at kape. Tahimik silang kumain, pero sa katahimikang iyon, ramdam ni Sirenya ang pag-aaruga na hindi kailanman ipinagkait sa kanya ng kanyang lola. Makalipas ang ilang minuto, dumating sa tapat ng bahay ang lumang tricycle ni Mang Eloy Banzuelo. Hindi pa man ganap na nakakabawi sa katawan mula sa dating stroke, iginigiit nitong gusto nitong makarating kahit hanggang gate man lang ng venue. "Doktora!" sigaw nito mula sa labas, nakangiti. "Handa ka na ba?" Lumabas si Sirenya, suot ang kanyang maingat na inayos na damit pang ilalim sa toga. "Mang Eloy, dapat po nagpapahinga lang kayo." "Ano ka ba?" sagot ng matanda. "Kung noon dinala mo ako sa health center, ngayon ako naman ang maghahatid sa'yo sa tagumpay mo." Napatingin si Lola Almira kay Sirenya at ngumiti. "Sabi ko sa'yo, may mga taong dumarating kahit hindi mo pinipilit." Ilang saglit pa'y dumating din si Nadrina Sarmiento, Pio Vergara, Kesal Yorin at Nimuel Tadeo sa isang nirentahang sasakyan. Maingay agad si Nimuel paglabas pa lang. "Oy, Doktora Sirenya, bawal malungkot today ha? Masisira ang makeup mo na wala ka namang suot." Napatawa ng bahagya si Sirenya. "Salamat sa motivation." Sinalubong siya ni Drina ng mahigpit na yakap. "Tandaan mo lang sinabi namin kagabi, wala kang kailangang patunayan sa kahit sino ngayon. Ang kailangan mo lang gawin, umakyat sa stage at tanggapin ang pinaghirapan mo." Tumanggo si Sirenya,
Pero may isang bahagi pa rin sa kanya na tahimik na nagdarasal na baka, kahit paano, may himalang mangyari. Baka may mag-message, baka may tumawag, baka may magpakitang hindi talaga tuluyang pinili ng pamilya niya ang bakasyon kaysa sa kanya. Habang bumibiyahe sila papunta sa venue, tahimik niyang sinilip ang cellphone niya. Walang mensahe mula kina Orlan o Marites. Ang meron lang ay mga generic na congrats mula sa ilang kaklase sa pre-med at isang litrato mula sa group chat nila ng mga kamag-anak kung saan makikita si Luciel na naka-sunglasses sa tabing dagat, hawak ang buko, habang nasa likod ang mga magulang nilang nakangiti. May caption pa ito, "Family first, healing trip with the best people." Agad na pinatay ni Serenia ang screen ng cellphone. Nakita iyon ni Pio na nakatabi niya sa sasakyan, pero hindi ito nagsalita. Sa halip, marahan nitong inilapag sa kanyang kandungan ng bottled water na hawak nito. "Drink," sabi lang nito. Napatanggu si Serenia. Hindi na niya kailangang magpaliwanag. Sa araw na iyon, sapat na ang presensya ng mga taong totoong nakakakita sa kanya. Pagdating nila sa venue, parang lumaki lalo ang kabog ng dibdib niya. Malawak ang lugar, puno ng mga graduating students na nakatoga, nag-aayos ng buhok, nagpapakuha ng litrato, at yumayakap sa mga magulang na halatang puno ng pagmamalaki. May mga tatay na may dalang bouquet, may mga nananay na panay ang punas ng luha, may mga kapatid na may hawak na poster na may nakasulat na, "Congrats, Doc!" Saglit na patigil si Serenia. Hindi niya gustong mainggit, pero hindi rin niya kayang hindi mapansin ang malaking puwang sa paligid niya. Nang tinignan niya ang registration table para sa mga pamilya, nakita niya ang listahan ng reserved seats. Nandoon pa rin ang pangalang Orlan Cruz, Marites Cruz, at Lucier Cruz. Mga upuang binayaran niya mismo para wala silang dahilan na hindi dumating. Napalunok siya. "Seren," mahinang sabi ni Kesa, "dito lang kami." Huminga siya ng malalim. "Okay lang ako." Pero alam ng lahat na hindi. Bago magsimula ang programa, pinaupo na ang mga graduates sa harap. Inalayan naman ni Nadrina at Pio si Lola Almira papunta sa hanay ng mga pamilya. Si Mang Eloy ay umupo sa tabi nito. Hawak pa ang maliit na supot na may lamang pansit at tinapay na baon sana nila para pagkatapos ng seremonya. Pagkaupo ni Serenia sa hanay ng mga graduate, hindi niya napigilang tumingin sa reserved section ng pamilya niya. 3 upuan. 3 bakanting upuan. Sa gitna ng dagat ng mga mukhang masaya at kompleto, iyon ang tanging bahagi ng venue na mukhang inabandona. Sa kabilang banda, sa isang resort sa Coron, abala naman sina Orlan, Marites at Luciel sa paghahanda para sa island hopping. Nakarobe pa si Marites habang nagpapapicture sa may veranda. Si Orlan naman ay abala sa pag-check ng comments sa post ni Luciel. "Ang daming react," may pagmamalaking sabi ni Luciel. "Sabi ko na, ang ganda ng anggulo ko rito." Ngunit ilang saglit pa ay biglang nag-vibrate ang cellphone ni Marites. Sumunod ang cellphone ni Orlan. Tapos kay Luciel. Sunod-sunod, halos sabay-sabay. "Sino ba tong mga to?" Inista sabi ni Marites nang makita ang pangalan ni Tita Benilda sa screen. Sinagot niya ang tawag, ngunit sinalubong agad siya ng galit na boses. "Marites, nasan kayo?" bungad ni Benilda. "Napanood na ba ninyo ang livestream? Diyos ko, nakakahiya kayo." Natigilan si Marites. "Ano bang sinasabi mo? Wala kayo sa graduation ng anak nyo. Bakit bakante ang upuan nyo? Pinag-uusapan na kayo rito." Nanlaki ang mata ni Marites at agad na napatingin kay Orlan. Hindi pa siya nakakasagot nang may pumasok na panibagong tawag mula kay Auntie Rosvinda, pagkatapos ay mula kay Tito Bernal, pagkatapos ay sa isang dating kaopisina. "Naku, bakit?" bulong ni Marites. Si Orlan, na noon ay nagsisimula ng kabahan, ay agad binuksan ng livestream link na ipinadala sa group chat ng pamilya. Samantala, sa venue, nagsimula ng programa. Isa-isang ipinakilala ang mga faculty, mga dean at mga espesyal na panauhin. Nang banggitin ang pangalan ng keynote speaker, agad na bumilis ang palakpakan ng mga tao. "Let us welcome," ani ng host, "one of the most respected surgeons and public health advocates in the country,
Dr. Leandro Ismael Fontiveros. Matangkad, kalmado, at may tinig na hindi kailangang lakasan para pakinggan, umakyat sa entablado si Dr. Fontiveros. Kilala siya ng marami hindi lang sa husay sa operating room, kundi sa pagiging prangka at may malalim na malasakit sa mga batang doktor. Napatingin si Sirenia ng mariin. Ilang beses na niya itong nakita sa charity ward, pero hindi niya kailanman inakalang mapapansin siya nito lampas sa pagiging isa lamang sa maraming interns at volunteers. Nagsimula ang talumpati sa karaniwang pasasalamat at pagbati. Ngunit hindi nagtagal, nag-iba ang timpla ng pagsasalita nito. Today, sabi ni Dr. Fontiveros, we celebrate achievement. But more than grades, medals, and titles, I believe what deserves the loudest applause are the lives that were carried here by sacrifice no stage can fully measure. Naging tahimik ang buong venue. Marahang naglakad ang doktor sa gitna ng entablado habang nagpapatuloy. Every batch has brilliant minds. Every batch has top performers. But once in a while, there is one story that reminds us why medicine is not simply a profession. It is endurance. It is character. It is choosing to remain humane in a life that has given you many reasons to become bitter. Bahagyang nagbago ang tibok ng dibdib ni Sirenia. May kakaibang pakiramdam siyang hindi niya maipaliwanag, para bang may dumarating na hindi niya inaasahan. Sa reserved section, nahawak ni Lola Almira ang kanyang dibdib. Hindi pa malinaw sa kanya kung bakit, pero naramdaman niyang may mahalagang mangyayari. Nagpatuloy si Dr. Fontiveros. There is a young woman in this batch, sabi niya, who studied medicine while taking on part-time work to survive. A young woman who sold her own review materials, who volunteered in public wards even when she herself was exhausted, who paid her own fees whenever support failed to arrive, and who cared for an elderly loved one while carrying the expectations of a profession as demanding as medicine. Nagsimulang magbulungan ng mga tao sa venue. Ang ilang faculty ay nagkatinginan. Sa hanay ng mga graduates, unti-unting lumingon si Nadrina, Pio, Kesa at Nimuel sa direksyon ni Sirenia. Napatigas siya sa upuan. Hindi pa rin binabanggit ni Dr. Fontiveros ang pangalan, pero unti-unti nang nabubuo sa isip ng marami kung sino ang tinutukoy nito. Some victories, patuloy ng doktor, do not happen because life was generous. Some victories happen because a person remained standing despite being overlooked, underestimated, and at times, quietly abandoned by the very people who should have been first to believe in her. Sa resort, nakatitig na ngayon sina Orlan at Marites sa livestream. Unti-unti, parang lumiliit ang mundo sa paligid nila. Nawala ang tunog ng dagat, ang yabang sa mga ngiti, at ang ginhawa ng bakasyon. Tanging boses na lang ni Dr. Fontiveros ang naririnig nila. Hindi na nakangiti si Luciel. Sa venue, naramdaman ni Sirenia ang biglang init sa mga mata niya. Hindi niya gustong umiyak, hindi sa harap ng lahat, hindi sa araw na pinilit niyang maging matatag. Ngunit bawat salitang lumalabas sa bibig ni Dr. Fontiveros ay parang tahimik na naglalantag ng buong buhay na matagal niyang kinimkim. And in a world where many seek recognition, sabi pa ng doktor, she did something rarer. She remained kind. She cared for patients who could not pay. She carried herself with dignity even when others made her feel small. She did not become excellent because she was favored. She became excellent because she refused to let neglect define her. May ilang magulang na noon ay nagpupunas na ng luha, maging ang dean na si Professor Celestina Rom ay napayuko ng bahagya, tila alam na alam kung sino ang tinutukoy. Pagkatapos ay huminto ng saglit si Dr. Fontiveros, huminga, at tumingin diretso sa hanay ng mga graduates. And today, anya, I would like to honor not only a future doctor, but a daughter whose strength deserves to be witnessed. Mabagal, malinaw, at tila tumatago sa bawat sulok ng venue, binigkas niya ang pangalan, Sirenia Valle Cruz. Parang huminto ang oras, napalingon ang buong venue sa iisang direksyon,
Si Serenia ay hindi agad nakakilos. Nanigas siya sa upuan, namumuo ang luha, hindi makapaniwala sa naririnig. Si Drina ang unang humawak sa kamay niya. Si Kesa ang unang napaiyak. Si Nimwel na laging pabiro ay napakurap ng mabilis habang pinipigilan ng sarili. Si Pio naman ay dahan-dahang tumanggo, tila sinasabing, "Tayo ka, panahon mo na." Maya-maya, isa-isang tumayo ang mga tao sa venue, at pagkatapos niyon, umalingaw-ngaw ang napakalakas na palakpakan. Hindi iyon karaniwang palakpak para sa isang graduate, iyon ay palakpak para sa isang buhay na sa unang pagkakataon nakita ng buo. Iyon ang palakpak para sa lahat ng gabing nagutong siya, para sa lahat ng pagkakataong hindi siya pinili, para sa lahat ng sakit na tiniis niya ng walang testigo hanggang sa araw na iyon. Sa harap, nakatayo si Lola Almira, umiiyak ng walang hiya, habang paulit-ulit na sinasabi, "Apo ko yan! Apo ko yan!" Sa livestream, biglang sumabog ang comment section. Bakit wala pamilya niya? Grabe, nakakahiya kung hindi sila present. Anong klaseng magulang yan? Proud of you, Serenia. Deserve niya lahat ng palakpak na yan. Sunod-sunod ding tumunog ang mga telepono ni na Orlan at Marites. Maging si Luciel ay nakakatanggap ng mga mensahe mula sa mga barkada, kakilala at kamag-anak. "Bro, nasan kayo? Bakit trending yung ate mo sa livestream? Hindi kayo umattend? Totoo ba yan?" Namumutla si Marites habang hawak ang cellphone. "Orlan." Ngunit walang maisagot si Orlan. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, wala siyang salitang maipangtanggol sa sarili niya. Sa venue, dahan-dahang tumayo si Serenia. Nanginginig ang mga tuhod niya. Nanginginig din ang mga kamay niya. Ngunit habang nakatayo siya sa gitna ng dagat ng palakpakan, may unti-unting nagbubukas sa loob niya. Hindi galit, hindi paghihiganti, kundi isang tahimik na katotohanang hindi na niya kailangang itanggi. Totoo pala ang sakit na matagal niyang binabaliwala, at totoo ring may mga taong handang kilalanin iyon. Pinunasan niya ang mga luha sa pingisni, saka bahagyang yumuko. At sa sandaling iyon, sa harap ng libu-libong taong saksi sa talumpating yumanig sa kanyang angkan, tuluyan ang nagsimulang magbago ang direksyon ng buhay ni Serenia. Hindi pa tapos ang araw. Hindi pa niya alam kung gaano kalaki ang magiging epekto ng pangyayaring iyon. Pero malinaw na ang isang bagay. Ang batang sanay na manahimik ay hindi na muling maibabalik sa dating lugar kung saan siya laging nakapangalawa. Sa unang pagkakataon, ang buong mundo ang tumayo para sa kanya. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, gusto ko munang anyayahan ka, mag-comment ka kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Mas masarap sundan ng isang kwento kapag alam mong hindi ka nag-iisa sa pakikinig, lalo na kapag ang kwento ay tungkol sa sugat, dignidad, at unti-unting pagbangon. Ngayon, ituloy na natin ang buhay ni Serenia sa bahaging hindi na umiikot sa pagdurusan niya sa araw ng graduation, kundi sa mga pagbabagong nagsimulang dumating matapos siyang makita ng buong mundo. Nang matapos ang programa at unti-unting maglabasan ng mga tao sa malaking venue, pakiramdam ni Serenia Vellicruz ay para siyang naglalakad sa gitna ng panaginip. Mabigat pa rin ang dibdib niya, pero may kakaibang gaan na unti-unting pumapalit sa dating kirot. Ang palakpak na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan ay tila nananatili pa rin sa pandinig niya. Hindi bilang ingay, kundi bilang patunay na totoo ang lahat. Na totoo ang pinagdaanan niya. Na totoo ang bigat. At na sa unang pagkakataon, may mga taong hindi pinili na manahimik tungkol dito. Habang naglalakad siya palabas ng hanay ng mga graduates, agad siyang sinalubong ni Drina Sarmiento, Kesa Llorin, Pio Vergara at Nimwel Tadeo. Si Kesa ang unang yumakap sa kanya, nangingilid pa rin ang luha. "Alam mo bang gusto kitang ikuyog sa yakap kanina habang nasa gitna ka ng palakpakan?" Sabi ni Kesa na nangingiti kahit umiiyak. "Pigil na pigil nga kami." Dagdag ni Nimwel, sabay punas sa mata niya kunwari dahil pawis lang iyon. "At para malinaw, hindi ako naiiyak, may alikabok lang." Napatawa si Serenia pero mabilis ding napalitan iyon ng mas mabigat na emosyon nang makita niya si Lola Almira na papalapit, inalalayan ni Mang Eloy Bansuelo.
Nanginginig ang mga kamay ng matanda, pero punong-puno ng pagmamataas ang mga mata nito. Apo, mahinang sabi ni Lola Almira bago hinawakan ang magkabilang pingisngi ni Serenia. Narinig mo? Nakarinig ka ba ng ganong palakpak? Para sa iyo yun, anak. Para sa lahat ng tiniis mo. Doon muling tumulo ang luha ni Serenia. Lola, iyon lang ang nasabi niya bago niya niyakap ng mahigpit ang matanda. Ilang sandali pa, habang nagpapakuha sila ng litrato sa gilid ng venue, may lumapit na coordinators at isang babaeng naka-blazer. Dr. Serenia Cruz? Magalang nitong tanong. Nag-angat ang tingin si Serenia. Po? May gustong kausapin sa inyo sa holding room, si Dr. Leandro Ismael Fontiveros po. Nabigla si Serenia. Nagkatinginan silang kakaibigan. Si Drina pa ang unang bumulong. Aba, Mars, celebrity ka na. Ngunit habang naglalakad papunta sa holding room, halo-halo ang kaba at pagtataka sa dibdib ni Serenia. Bakit gusto siyang kitain ng keynote speaker? May nasabi bang mali? May kailangang bang linawin? O baka gusto lang siyang batiin? Pagpasok niya sa silid, naroon si Dr. Fontiveros, kausap ang dean nilang si Professor Celestina Rome at isang lalaking naka-gray suit na hindi niya kilala. Nang makita siya ng doktor, bahagya itong numini. Ang uri ng ngiting hindi maingay pero malinaw ang pagrespeto. Serenia, sabi nito, come in. Lumapit siya, bahagyang alanganin. Good afternoon po, sir. Congratulations, sagot nito. And thank you for proving that quiet people can still shake a room. Hindi alam ni Serenia kung paano sasagot. Yumuko lang siya ng konti. Maraming salamat po, sir. Hindi ko po inaasahan. Ako ang dapat magsabing hindi ko inaasahan, putol ni Dr. Fontiveros. Hindi ko inaasahan na sa dami ng taong dumadaan sa charity ward, may isang tulad mo na kahit hirap na ay bumabalik pa rin para mag-volunteer. Hindi ko inaasahan na ang isa sa pinakamasipag kong nakikita ay siya pa palang madalas na iiwanan. Hindi nakapagsalita si Serenia. Katabi niya sa pintuan, naramdaman niyang huminto rin sa paghinga sina Pio at Drina na bahagyang nakikitingin mula sa labas. Ipinakilala ng doktor ang lalaking naka-gray suit. This is Attorney Salve Naredo, one of the legal advisors of the Fontiveros Foundation. Nagulat si Serenia. Foundation po? Tumango si Dr. Fontiveros. We support promising graduates who want to pursue residency but are carrying financial burdens that should not stop them. Professor Rome has already told me about your standing, your work ethic, and your circumstances. I would like to formally offer you a full residency support grant under our program. Nanlaki ang mata ni Serenia. Sir, po? Kasabay nung pagkabigla niya, nagpatuloy si Attorney Salve. Kasama po rito ang monthly stipend, housing assistance for one dependent or elderly family member, and educational subsidy for materials and board preparation for specialization. Kailangan lang po nating ayusin ang requirements within the month. Parang may humintit sa lalamunan ni Serenia. Hindi ko po alam ang sasabihin ko. Sabihin mong tatanggapin mo, biglong sabi ni Drina mula sa labas ng pinto, dahilan para mapatawa si Professor Rome. Napangiti rin si Dr. Fontiveros. Well, your friends are efficient. Dahan-dahang napangiti si Serenia sa gitna ng pagluha. Opo sir, tatanggapin ko po. Maraming salamat po. Good, sagot ng doktor. Because talent should not be delayed just because life was unfair. Paglabas ni Serenia sa holding room, agad siyang kinuyog ng yakap at tili ng mga kaibigan niya. Hindi makapaniwala si Kesa. Si Nimuel naman ay halos mapasigaw sa hallway. May stipend? Housing assistance? Aba si Renia, iba ka! Shh! Saway ni Pio pero halatang nakangiti rin. Baka mapalabas tayo. Si Lola Almira, nang marinig ang balita, ay napahawak sa dibdib at napaupo sa silya sa tindi ng emosyon. Diyos ko, may awa pa pala talaga. Lola, sabi ni Serenia habang nakaluhod sa harap nito, hindi na tayo mag-iisa. Ngunit sa kabila ng liwanag na nagsisimulang bumukas sa buhay niya, sunod-sunod naman ang pagdating ng kaguluhan mula sa pamilyang iniwan siya.
Habang pauwi sila ng hapon iyon, walang tigil ang pag-vibrate ng cellphone ni Serenia. May tawag si Marites, kasunod si Orlan, tapos si Lucille, tapos ang pinsan niyang si Cousin Jorel, saka si Tita Benilda. Hindi niya muna sinagot, hindi dahil naghihiginti siya, kundi dahil pagod na pagod siya. Sa unang araw na tumingin sa kanya ang mundo ng buo, hindi niya kayang muling ibigay ang kapangyarihang iyon sa mga taong sanay siyang sugatan. Ngunit kinagabihan, habang nagpapahinga si Lola Almira at inaayos ni Nadrina ang mga litrato sa kanilang group chat, muling tumawag si Marites. Ilang beses niyang pinabayaan pero hindi ito tumigil. Sa huli, napabuntong hininga siya at sinagot ang tawag. "Hello po." "Sirenia," bungad agad ng ina, halatang nagpipigil ng kaba. "Anak, bakit hindi ka sumasagot? Ilang oras ka na naming tinatawagan." Tahimik si Sirenia ng ilang segundo. "May kailangan po ba kayo?" Parang natigilan si Marites sa lamig ng boses niya. "Anak, hindi naman ganito. Gusto lang naming magpaliwanag." "Paliwanag tungkol saan po? Sa bakasyon? Sa bakanting magaupuan? O doon sa livestream na nakita ng lahat?" Mula sa kabilang linya, narinig niya ang malalim na buntong hininga ni Orlan. Mukhang nakaspeaker sila. "Sirenia, huwag mo namang gawing mas malaki pa. Hindi naman namin sinasadya." "Hindi niyo sinasadya?" Putol niya. Hindi siya sumigaw. Mas tahimik pa nga ang boses niya kaysa dati at marahil iyon ang mas nakapagpayanig sa kanila. "Binayaran ko po ang upuan niyo. Inayos ko po ang schedule. Kinausap ko po kayo ng maayos. Ilang beses po akong nakiusap. Ano po ang hindi niyo sinasadya doon?" Walang nakasagot agad. Si Luciel ang sumingit. "Ate, grabe ka naman. Akala mo naman pinahiya ka talaga namin ng sadya lang." Napapikit si Serenia sandali. "Hindi ko na po kayang makipag-usap ngayon. Pagod po ako." "Serenia?" Habol ng ina. Ngunit pinatay na niya ang tawag. Kinabukasan, tuluyang sumabog ang usapan sa angkan. May mga kamag-anak na noon lang nagpakita ng simpatya. May mga nagpapadala ng mensaheng kunwari nagmamalasakit. May mga nagpapaabot ng proud kami sa'yo, kahit kailanman ay hindi naman siya kinamusta noong nag-aaral pa lamang siya. Ngunit may ilan ding hindi pa rin natitinag sa pagmamataas, tulad ni Auntie Rosvinda na nagsabing sa group chat ng pamilya. "Kaya lumaki ang issue dahil ginawang public. Kung mahinahon sana lahat, edi tahimik." Doon unang sumagot si Tita Benilda sa harap ng lahat. Hindi public ang problema. Public lang nakita dahil public ang graduation. Ang tunay na issue matagal nang nangyayari sa loob ng bahay ni na Orlan. Nabigla ang buong pamilya. Noon lang hayagang may kumontra kay Marites sa usapan ng magkakamag-anak. Noon lang may tumawag sa nangyayari sa tamang pangalan. Sa loob naman ng bahay ng mga Cruz, nagsimulang mag-iba ang ihip ng hangin. Pagbalik nila mula sa Coron makalipas ang 2 araw, wala silang nadatnang masayang hanak na susubok pang intindihin sila. Wala ring handang pagkain o mainit na pagtanggap mula kay Lola Almira. Tahimik ang bahay. Malinis, maayos, pero malamig. Nasa silid si Sirenia Loon nag-aayos ng mga dokumentong ibinigay ng foundation. Nang kumatok si Marites, ilang segundo muna siyang hindi sumagot bago nagsabing, "Pasok po." Pagbukas ng pinto, pumasok si Marites, dala ang isang paper bag. "Anak, dinalhan kita ng pasalubong. Tingnan mo, may pearls." "Wag na po." Mahinahong putol niya. "Hindi ko po kailangan." Hindi inaasahan ni Marites ang diretsahang iyon. "Sirenia, anak naman." "Ma," sabi niya. Marahang itiniklop ang papel na hawak. "Kaya ko pong tanggapin na hindi niyo ako pinili. Pero hindi ko po kayang magpanggap na parang sapat na ang pasalubong para burahin ang lahat." Naninig ang labi ni Marites. "Anak, nagkamali kami. Nadala lang talaga." "Nadala po kayo kay Luciel. Gaya ng lagi." Natigilan ng ina. At sa unang pagkakataon, hindi siya sinalubong ni Sirenia mangluha, paliwanag o paghihingi ng pansin. Sinalubong siya ng malinaw na hangganan. Samantala, unti-unti ring lumilitaw ang mas malaking problema sa pamilya. Sa loob ng mga linggong sumunod, nabunyag na ang ilan sa ipinagmamalaking business opportunities ni Luciel ay puro utang, pa-impress at palpak na racket.
Nakautang pala ito kina Ramonieg Dalisay at Brix Muleta, dalawang lalaking kunwari negosyante pero halatang ginagamit lamang siya sa maliliit na scammy endorsements at palpak na investment schemes. May ilang gamit pa itong inutang online gamit ang pangalan ni Marites. Nang magsimulang maningil ang mga tao, doon tuluyang nayanig sina Orlan at Marites. "Luciel, bakit may demand letter?" Galit na sigaw ni Orlan isang gabi. "Pa, inaayos ko naman eh," sagot ng binata. "Ito ba ang pinagkakagastusan namin? Ito ba ang dahilan kung bakit iniwan natin ang graduation ng kapatid mo?" Umiiyak na sabi ni Marites. Narinig iyon ni Sirenia mula sa loob ng kanyang kwarto, ngunit hindi na siya lumabas. Hindi dahil wala na siyang pakialam, kundi dahil ngayon alam na niya ang pagkakaiba ng awa at pananagutan. Hindi na siya ang sasalo sa gulo na siya rin ang pinabayaan. Sa gitna ng lahat ng ito, may isa pang tahimik na pagbabago sa buhay niya. Ang paglapit ni Dr. Cadmon Ibarra, isang senior resident sa ospital kung saan siya pansamantalang sumasama sa turnover at program orientation. Hindi ito maingay, hindi rin pala biro. Ngunit sa paraan ng pagtatanong nito kung nakakakain na ba siya, sa pag-abot ng kape sa mahahabang araw, at sa simpleng sabi ng good work nang walang kapalit na agenda, unti-unti naramdaman ni Sirenia ang isang mundo na hindi nangangailangan ng pagmamakaawa para lang mapansin. Isang hapon, matapos ang orientation sa ospital, nakasabay siya ni Cadmon sa hallway. "You're Sirenia, right?" tanong nito. "Opo," he nodded. "I heard what happened at your graduation. People are still talking about the speech." Napababa ang tingin niya. "Nakakahiya nga po." "Not to the right people," mahinahong sagot nito. "To the right people, it was clarifying." Napatingin siya rito. "You looked like someone who survived something long before medicine tried to break her." Dagdag nito, "That usually makes a very good doctor." Hindi man iyon pag-ibig, hindi man iyon malalim na eksena, pero sa simpleng linyang iyon ay may bagong puwang na nagbukas sa loob ni Sirenia. Isang puwang para sa respeto, sa mabuting pagkilala, at sa posibilidad na may mga taong kaya siyang tingnan nang hindi siya kailangang mawasak muna. At sa pag-ikot ng mga linggo, nagsimulang umayos ang buhay niya sa paraang hindi niya inakalong posible. Naaprobahan ng housing assistance kaya nakakita sila ni Lola Almira ng maliit ngulit maaliwalas na apartment malapit sa ospital sa tulong ng mabait na landlady na si Mrs. Virene Matias. Hindi na nila kailangang magtipid sa ilaw, hindi na kailangang mamili kung gamot ba o pagkain ang uunahin. Hindi na kailangang manahimik ni Sirenia sa tuwing may mali dahil sa wakas may sarili na siyang puwang sa mundong hindi kontrolado ng pamilya niyang matagal siyang kinulangin. At habang binubuo niya ang bagong buhay na iyon, dahan-dahan ding namamatay sa kanya ang dating pananabik na mapili. Hindi dahil nawalan siya ng puso, kundi dahil sa wakas natutunan niyang ang pinakamahalagang pagpili ay iyong gagawin niya para sa sarili niya. Hindi man nabura ang sugat ng nakaraan, nagsimula ng tumubo sa paligid nito ang mga bagay na matagal niyang ipinagdadasal, katahimikan, dignidad at mga taong nakikita ang halaga niya nang hindi niya kailangang patunayan pa. Bago tayo magpatuloy sa pinakahuling bahagi ng ating istorya, mag-iwan ka muna ng komento kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Masarap magtapos ng isang kwento kapag alam mong may mga kasama kang nakinig mula simula hanggang dulo. Mga taong marunong umunawa sa sakit, sa pananahimik at sa mabagal ngulit totoong paghilom ng puso. Ngayon, dumako na tayo sa huling yugto ng buhay ni Sirenia, ang bahaging hindi na tungkol sa pagiging iniwan, kundi tungkol sa pagiging buo. 2 taon ang lumipas matapos ang araw ng graduation na yumanig sa buong angkan ng mga Cruz. Sa panahong iyon, unti-unting nagbago ang lahat sa buhay ni Dr. Sirenia Valle Cruz. Hindi sa paraang biglaan at parang himala, kundi sa paraang dahan-dahan, pinaghirapan at may presyo ng maraming pagtitimpi. Ang dating batang umiiyak sa tahimik na sulok ng bahay ay isa ng ganap na doktor na kinikilala sa loob at labas ng ospital, hindi lamang dahil sa talino niya, kundi dahil sa ugali niyang hindi nagbago kahit umayos na ang buhay niya.
Sa pampublikong institusyon binagtatrabahuan niya, kilala si Serenia bilang doktor na hindi nagmamadaling tumalikod sa pasyente. Kapag may matandang walang bantay, siya ang nag-aayos ng endorsement. Kapag may batang kapos sa gamot, siya ang unang naghahanap ng pwedeng lapitan. At kapag may bagong intern na umiiyak sa pressure ng duty, siya ang tahimik na nagiiwan ng tinapay, kape at maliit na note na may nakasulat na, "Huminga ka. Lilipas din ito." Hindi na siya naninirahan sa lumang bahay sa San Isidro. Kasama pa rin niya si Lola Almira sa maaliwalas nilang apartment na nakuha sa tulong ng housing assistance at kalaunan ay tuluyan na niyang nabayaran mula sa sarili niyang kinikita. Maliit lamang ang lugar pero mainit ang pakiramdam. Laging may amoy ng nilagang mais o salabat sa umaga, laging maliwanag ang bintana sa sala, at laging may isang sulok para sa mga halaman ni Lola Almira at mga librong medikal ni Serenia. "Mas gusto ko dito," minsang sabi ni Lola Almira habang nakaupo sa may bintana at pinapanood ang apo niyang naghahanda papasok sa duty. Tahimik, walang sigawan, walang paboritismo. Para tayong muling nabuhay. Napangiti si Serenia habang inaayos ang stethoscope sa leeg. Mas maganda kasi ang bahay kapag walang taong nagpaparamdam na bisita ka lang. Tumingin sa kanya ang matanda, may halong awa at pagmamalaki. "Noon, natatakot akong baka maging mapait ka, pero hindi, mas tumibay ka lang." Hindi sumagot si Serenia agad. Lumapit siya at yumuko para halikan ang noo ng lola niya. "Kayo po kasi ang dahilan kung bakit hindi ako tuluyang nasira." Bukod sa trabaho sa ospital, sinimulan din ni Serenia ang isang maliit na community outreach program sa tulong ni Nadrina Sarmiento, Pio Vergara, Quezal Yurin at Nimuel Tadeo. Buwan-buwan, nagtutungo sila sa mga barangay na kulang ang akses sa regular na check-up para magbigay ng libreng konsultasyon, blood pressure monitoring, at health education. Hindi pa iyon malaking foundation pero sapat na para makarating ang tulong sa mga tulad ni Mang Eloy noon, mga taong isang sakuna lang ang layo sa tuluyang pagguho ng buhay. Sa isa sa mga outreach na iyon, napangiti si Serenia nang makita si Mang Eloy Bansuelo. May dala pang bayong na puno ng saging at kamote para raw sa team. "Aba doktora," sabi ng matanda, "baka naman pagdating ng panahon, yang maliit mong misyon maging malaking klinika." "Isa-isa lang po tayo, Mang Eloy," sagot ni Serenia. Tumawa ang matanda. "Noon din isa-isa ka lang, pero tingnan mo ngayon." At totoo iyon, hindi nagbago ang buhay niya dahil sa isang talumpati lang. Nagbago ito dahil matapos siyang makita ng buong mundo, pinili niyang huwag sayangin ang pagkakataong iyon. Tinanggap niya ang tulong pero sinabayan niya ng sipag. Inalagaan niya ang respeto ng mga tao sa pamamagitan ng tamang asal, maayos na trabaho at malinaw na hangganan sa sarili niyang buhay. Samantala, sa lumang bahay ng mga Cruz, hindi naging ganong kaganda ang naging takbo ng mga sumunod na taon. Unti-unting lumubog sa problema si Luciel Andres Cruz matapos masangkot sa sunod-sunod na utang at palpak na investment schemes kasama sina Ramonier Dalisay at Brix Moleta. Ang mga dating barkadang panay-puri sa kanya ay isa-isang nawala nang magsimula ang paniningil. Ang mga gadget, branded na sapatos at pasosyal na trips na ipinagmamalaki niya noon ay napalitan ng demand letters, tawag mula sa collectors at mga gabing hindi makatulog si Orlan Cruz sa kakaisip kung saan kukuha ng pambayad. Si Marites Cruz, na dati laging may maayos na porma at handang rason para paboran ng bunsong anak, ay unti-unting natutong tumahimik. Hindi dahil nagbago siya agad, kundi dahil wala na siyang lakas ipagtanggol ang mga desisyong unti-unting sumisira sa pamilya nila. Ilang gamit na ang naibenta, ilang dating kaibigan na ang umiwas, ilang kamag-anak na rin ang tumangging magpahiram dahil sawa na sa paulit-ulit na problema. Isang gabi, habang galing si Serenia sa mahabang duty sa emergency room, biglang sunod-sunod na tumunog ang cellphone niya. Hindi na iyon bagong bagay. Paminsan-minsan ay may tumatawag pa rin mula sa pamilya niya. Minsan si Marites, minsan si Tita Benilda, minsan ay mga kamag-anak na hindi niya na sinasagot agad. Pero noong gabing iyon, kakaiba ang ritmo ng mga tawag. Halos sabay-sabay, mabilis, parang may nangyari. Tinignan niya ang screen. Si Tita Benilda ang tumatawag. Saglit siyang nag-alinlangan saka sinagot.
Hello po, tita? Serenya, halata sa boses ni Benilda ang kaba. Nasaan ka? Nasa ospital ka ba? Opo, bakit po? Ang tatay mo, si Orlan, inatake. Nasa emergency siya ngayon sa kabilang ospital. Wala silang kilalang malapitan. Hindi alam ni Marites ang gagawin. Tahimik si Serenya ng ilang segundo. Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil napakabilis ng pagdagsa ng mga alaalang ayaw niyang balikan. Mga gabing siya ang nagmakaawa sa atensyon, mga sandaling wala silang pakialam sa sakit niya, ang bakanteng upuan sa graduation, ang mga salitang graduation mo lang naman yan. Ngunit doktor siya, at anak din kahit masakit aminin. Saan to sila dinala? Mahinahon niyang tanong. Pagdating niya sa ospital na binanggit ni Tita Benilda, nadatnan niya si Marites sa hallway. Gusot ang buhok, maputla ang muka, at halatang hindi na alam kung paano hahawak sa nangyayari. Katabi nito si Luciel, nakayuko at tila ilang taon ang itinanda sa mukha. Nang makita si Serenya, agad lumapit si Marites at muntik nang hawakan ng kamay niya. Anak, salamat at dumating ka. Ngunit mahinahon lang na ibinaba ni Serenya ang tingin sa kamay ng ina. Hindi siya umurong pero hindi rin siya yumakap. Ano pong initial findings? Tanong niya. Parang sandaling nasindak si Marites sa profesional na tono niya. Sabi, possible mild to moderate cardiac event daw. Ina-assess pa. Tumango si Serenya. Lumapit siya sa nurse's station, kinausap ang resident on duty, sinuri ang chart, at sinigurong maayos ang gamot at monitoring ng ama. Hindi niya ginamit ang pangalan niya para mang-abuso ng proseso. Hindi rin siya nagpakita ng sobrang lambing. Ginawa lang niya ang tama, ang kailangang gawin ng isang maayos na doktor at responsableng anak. Pagkalipas ng ilang oras, na-stabilize si Orlan. Nang payagan siyang makita ito sa room, dahan-dahan siyang pumasok. Nakahiga roon ang ama niyang tila lumiit sa ibabaw ng kama. Hindi na ito ang lalaking laging may matigas na boses at tila alam ang lahat. Pagod ito, mahina, at sa unang pagkakataon, walang depensa sa mga mata nito. Serenya? Mahina nitang sabi. Tumayo siya sa may paanan ng kama. Naayos na po ang immediate concerns, pero kailangan niyo pong sumunod sa gamot at pagbabago sa lifestyle. Hindi na po ito dapat pabayaan. Napapikit si Orlan, tila nahihirapan hindi dahil sa dibdib, kundi dahil sa hiya. Anak, pasensya ka na. Marami na siyang beses na inisip kung ano ang mararamdaman niya kapag narinig niya ang mga salitang iyon mula sa ama. Akala niya noon baka iiyak siya, baka magagalit, baka gugustuhin niyang ilabas ang lahat ng sakit. Ngunit wala ni isa roon ang nangyari. Ang naramdaman lang niya ay isang tahimik na paglilinaw. Salamat po, sabi niya. Pero hindi po sapat ang pasensya para maibalik ang mga taon. Napalunok si Orlan. Alam ko. Tutulungan ko po kayong gumaling, dagdag niya. Pero gusto kong malinaw. Tumutulong ako dahil ayokong may mapahamak. Hindi dahil bumalik na tayo sa dati. Tumulo ang luha sa gilid ng mata ni Orlan. Hindi siya sumagot. Marahil dahil wala na siyang karapatang humiling ng higit pa. Sa labas ng kwarto, naabutan niya si Marites na umiiyak sa upuan habang si Luciel ay nakatayo sa malayo, tahimik. Noon unang nagsalita si Marites ng walang pagdadahilan, walang pero at walang pagtatanggol sa sarili. Anak, nanginginig nitong sabi. Alam kong huli na ang lahat, pero gusto kong malaman mo, mali kami. Mali ako. Mas pinili ko ang mas madaling anak mahalin, yung maingay, yung laging humihingi, at akala ko, dahil tahimik ka, hindi ka nasasaktan. Napatingin si Serenya sa ina. Ilang taon niyang hinintay ang pag-amin na iyon, ngunit dahil huli na nga, wala na iyong kapangyarihang baguhin ang nakaraan. Nasaktan po ako. Sobra. Humagulgol si Marites. Tumabi si Luciel, hindi makatingin ng diretsyo. Ate, alam kong wala akong mukhang humarap sa'yo, pero gusto ko lang sabihin, naiinggit ako sa'yo noon. Akala ko lagi kang okay kasi kaya mo lahat. Samantalang ako, konting problema lang, gulo agad.
Siguro kaya gusto kong ako lagi ang tinitingnan nila kasi alam kong kapag ikaw ang nakita nila ng buo, wala nang lilingon sa akin. Tahimik si Serenia. Hindi niya inasahan ang ganoong klase ng pag-amin mula sa kapatid. Hindi sapat iyon para mapatawarin agad ang lahat, pero sapat para maunawaan niyang ang paboritismo ay hindi lamang sumisira sa batang napapabayaan. Sinisira rin ito ang batang pinalalayaw hanggang hindi na marunong tumayo mag-isa. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting gumaling si Orlan. Tinulungan ni Serenia sa medical guidance pero hindi siya bumalik sa lumang bahay para muling maging takbuhan ng pamilya. Minsan ay dumadalaw siya, minsan ay hindi. Minsan ay sumasagot sa tawag, minsan ay pinipiling magpahinga. At sa bawat pagkakataon, malinaw ang mga hangganang itinayo niya. Hindi na siya ang dating Serenia na takot makasakit kahit siya na ang nauubos. Ngayon, marunong na siyang pumili kung hanggang saan lang ang kaya niyang ibigay. Habang nangyayari ang lahat ng iyon, mas tumibay rin ang samahan niya sa Dr. Caedmon Ibarra. Hindi naging bigla ang pag-ibig ang namuo sa pagitan nila, kundi mabagal na paggalang na unti-unting naging lambing. Sa bawat paghatid nito kay Serenia sa apartment pagkatapos ng duty, sa bawat tahimik na pag-aabot ng pagkain kapag alam nitong hindi pa siya kumakain, at sa bawat paggalang nito sa mga hangganang itinayo niya, naramdaman niyang posible pala ang isang relasyon na hindi ka kailangang sumigaw para marinig. Isang gabi, habang nakaupo sila sa maliit na balcony ng apartment at pinapanood ang ilaw ng lungsod, nagsalita si Caedmon. You know, sabi nito, hindi kita hinangaan dahil sa speech noong graduation mo. Napatingin si Serenia. Talaga? No, sagot nito. Hinangaan kita dahil after all that, you still chose not to become cruel. Matagal siyang natahimik bago ngumiti. Siguro po kasi sawang-sawa na ako sa sakit, ayoko na siyang ipamana. Makaraan ng ilang buwan, ginawaran si Dr. Serenia Valle Cruz ng isang pagkilala para sa serbisyo niya sa komunidad at sa maliit ngunit lumalaking outreach program na sinimulan niya kasama ang mga kaibigan. Hindi marangya ang seremonya. Isang simpleng pagtitipon lamang sa City Hall Auditorium pero puno ito ng mga taong tunay na bahagi ng kanyang paglalakbay. Nandoon si Lola Almira, nakaayos at masigla kahit nakasandal sa tungkod. Nandoon si Nadrina, Pio, Kesa, Nimuel at Mang Eloy. Nandoon si Mrs. Bayrene Matias, si Professor Celestina Rome, si Dr. Leandro Ismael Fontiveros, Attorney Salve Naredo at si Dr. Caedmon Ibarra. Lahat ng taong humawak sa kanya noong wala pa siyang hawak kundi pangarap at pagod. Sa likod ng auditorium, tahimik ding dumating sina Orlan, Marites at Luciel. Wala silang bitbit na tarpaulin, wala ring malakas na boses, wala ring agawan ng eksena. Nakatayo lang sila sa hulihan, tahimik, halos hindi mapansin. At marahil iyon ang tamang lugar para sa kanila sa bahaging iyon ng buhay ni Serenia. Hindi dahil sa kanyang galit sa kanila, kundi dahil hindi na sila ang sentro ng kanyang pagbabago. Nang tinawag ang pangalan niya sa entablado, umakyat si Serenia ng tuwid ang likod at payapa ang mukha. Tinanggap niya ang plaka, tumingin sa mga taong mahalaga sa kanya, at saka ngumiti. Hindi yung pilit, hindi yung masakit, kundi yung ngiti ng taong matagal nang dumaan sa apoy, at sa wakas ay hindi na natatakot sa sariling liwanag. Sa maikling speech niya, wala siyang binanggit na sumbat, wala siyang pinahiya. Ang sinabi ramang niya ay ito. May mga taong akala natin ang magliligtas sa atin, pero sila pala ang unang bibitaw. At may mga taong hindi natin kaano-ano sa dugo, pero sila ang unang aalalay kapag wala nang natira. Kung may natutunan man ako sa buhay, ito yon. Hindi kailangang habulin habang buhay ang pagmamahal na maramot ibigay. Minsan, ang tunay na paghihilom ay nagsisimula kapag tinigil mo nang kumatok sa pintong ayaw namang bumukas para sa'yo. Tahimik ang buong bulwagan. Pagkatapos ay umalingaw-ngaw ang palakpakan. Sa pagkakataong iyon, tumingin si Serenia sa hanay ng mga taong minahal siya ng tama. Hindi na siya tumingin sa bakanting upuan. Hindi na siya tumingin sa mga nawala. Dahil sa wakas, hindi na iyon ang sukatan ng halaga niya.
Nang matapos ang seremonya, lumapit si Lola Almira at hinawakan ang kamay niya. "Apo," sabi nito, luhaan ngunit nakangiti. "Masaya na akong nakita kong dumating ka dito. Hindi lang bilang doktor, kundi bilang taong hindi na naghihintay na piliin pa." At doon, sa gitna ng simpleng ilaw ng entablado, sa harap ng mga taong naging tunay niyang tahanan, tuluyang nagtapos ang mahabang yugto ng buhay ni Serenia. Hindi sa pagbabalik loob ng mga taong nang iwan sa kanya, kundi sa pagdating niya sa puntong hindi na niya kailangang habulin ang kahit sinong ayaw sumabay sa paglalakbay niya. Dahil sa dulo, ang batang laging pangalawa noon ay natutong piliin ang sarili, at doon nagsimula ang buhay na matagal na niyang deserve.